Kakarating lang natin ng Rhodes or Rhodos, Greece. Yes, nasa Rhodos, Greece tayo. Hindi pa ako nagpa-proper na intro, mamaya na lang. And dumating kami dito 7 o'clock ng gabi sa UK, pero 8:40, almost 9 p.m. na. So tayo ngayon ay naka love holidays. Mamaya ko na siya i-discuss sa inyo dahil magsha-shuttle service pa tayo. Ayan siya, oh. Ayan. So paglabas nilang dito ng airport, meron dito TLT, Your Transfer Our Pleasure, Love Holidays. Yan, naka-love holidays tayo now. I'll further discuss it later. Tatlo pala kami. Ako, si Diana, and si RM. Ayun siya. Ayun. Sana maabutan namin. Yun lang yung goal ko. Maabutan namin yung dinner. Kasi gutom na ako. Maganda siya sa camera. Yung register ng ano. No? Yung register ng lip tint. Oh, yung lip tint galing Thailand, guys. Pulang-pula eh. Para kung sinapak ng pintura eh. Pintura eh. Anyway, mamaya na tayo mag-usap-usap pag nandun na tayo sa hotel. Nag-aantay lang tayo ng mga kasama natin. For sure meron pa. Marami tayo i-discuss. Make sure natin na isang vlog to kahit ilang oras lang to. Lumabas muna ako, guys. May nakita kasi tayo ditong Rhodes taxi price list. Pakita ko lang siya sa inyo if in case hindi kayo mag-a-avail ng tour. Ay, hindi kayo mag-a-avail ng love holidays. Ito, tingnan nyo. So, ayan yung presyo ng taxi. Thank you! So, kapag may presyo for 1 to 4 person, may presyo din for 5 to 8 person. SS nyo na lang, guys, ha? Kasi baka akalain niya sasakay ako. Okay. Pipicturean ko, guys. May binigay siyang leaflet. Although hindi naman tayo sasakay, pero ilalagay ko na rin para mas makita nyo siya ng maayos. Sana sipagin ako mag-edit. Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning, guys. So today is our official day 1 here in Rhodos or Rhodes, Greece. So kung bago ka lang, guys, sa ating channel, do not forget to like, comment, share, and subscribe. And pakita din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. Good morning, guys. So today ay nandito tayo sa Lindos Royal Resort dito sa may Lindos, Greece, na ang actually nearest airport dito ay ang Rhodes. And tayo ay magstay dito from yesterday up until ng Thursday. So yes, guys, this is a week or 4 days after kung bumalik ng UK. Dahil nabook na to prior pa ako bumalik ng Pilipinas. So grabe, guys, ang ganda dito. Medyo hinihinaan ko lang kasi may tao pala sa kabila. Pero anyhow, this is a 5-star hotel. And yung room natin mamaya ko na-videohan kapag nalinis na nila. And I just want to enjoy this a few days kasi talagang all-in inclusive itong magiging tour natin na to, nakasama na yung transfer from airport papunta sa resort and lahat ng pagkain at inumin dito sa resort. So, isasama ko kayo all throughout this journey. Marami pa tayong malilibot and maglulublub tayo sa tubig, that's for sure. Bivideohan natin lahat ng kaya nating makuwanan. But for now, mamaya ko na i-discuss sa inyo yung all-inclusive thing na yan. Kakain na muna tayo kasi 10 a.m. yung ating breakfast matatapos. So mamaya na rin tong kwarto kasi medyo madumi na. At madilim talaga yung setup. So pag nalinis na lang, tsaka natin videohan. So mamaya na lang, balik na lang tayo and update ko kayo. Ayan, guys, nandito na tayo ngayon sa may buffet area. And titingnan natin yung mga meals nila. Pero syempre hindi natin papakita yung mga tao. Kasi baka magalit na naman sila. So ayun yung mga option ng food. May patatas, tomato, egg. Of course, ang favorite. Ayan na, meron na nga sausage. And then ito ay country sausage. Scrambled egg lang yung kanina. Dito tayo sa kabila. Dami ding option, ha, in fairness.
yogurt pie, bacon pizza, milk pie, and pancakes. On the other end, ayan, may mga breads and jams, cold foods. Mamadaliin ko lang guys ha, kasi alam nyo naman, yung ibang lahi, baka magalit. And dito ay mga fruits. Pear, apricot, fruit salad, pineapple compote, and mga yogurt yung nandun sa dulo. Yun lang. Kakatapos lang natin mag-breakfast and papunta kami dito sa may labas lang ng hotel kasi meron ditong drive. Kailangan namin magrenta ng sasakyan dahil hindi kami makakalibot dito sa vicinity kung wala kaming kotse. Dahil malayo kami sa Kabayasnan, guys. So mamaya ko na i-discuss sa inyo pupuntahan. Actually guys, hindi talaga ako nag-research. Wala talaga kaming alam at all. Hindi lang ako, kaming tatlo. So kagabi lang kami naghanap-hanap ng pwedeng puntahan and tsaka ko na lang siya i-discuss sa inyo kasi yun, wala kami idea. Wala kami idea. Kasi ang plano lang talaga dapat magstay lang dito, pero since maganda yung paligid, i-drive natin siya. So dito tayo sa drive rent a car. Tanungin natin magkano. Ganun lang guys, may kotse na kami. Dito lang daw sa left side. Color white daw eh. Color white. Ito lang. Ito dalawa. POO18. Okay, after namin magmaneho ng halos isang oras, nakabalik na tayo dito sa may Rhodes or Rodos Center. Tayo ngayon ay maglilibot sa Old Town nila. So while walking, magdi-discuss lang ako if you guys are wondering kasi medyo putol talaga yung vlog natin dahil kahapon ay late na tayo dumating. So this travel ay under ng Love Holidays. It's an application dito sa UK or sa Europe in general on where you can avail your tour for all-inclusive. So yung tour na to, meaning ng all-inclusive guys, kasama na yung flight, yung hotel, and i-discuss ko na lang sa hotel yung meaning ng all-inclusive nila. And lalagay lang natin yung picture. So now, this travel ay nagkakahalaga ng £350 per person. So that's roughly around 23,000 pesos sa Pilipinas. And kasama na doon yung flight, kasama na doon yung 5-star hotel namin. And nagstay kami sa Lindos Royal Resort. So out of roads yun. Hindi out of road talaga na literal. Pero kasi ito ay nasa roads tayo or Rodos. And then yung hotel natin ay nasa Lindos. Now, nag-avail tayo ng sasakyan. Malapit lang doon sa hotel, and yun ay €85 or more or less 80 pounds. And ngayon ay maglilibot tayo dito sa Old Town Roads. So yun yung muna yung mga information na i-share ko, and then yung discussion na lang ng all-inclusive na kung ano yung component ng all-inclusive ay depende naman doon sa hotel na pupuntahan nyo. Pero yung sa amin sa Old Town sa Lindos Royal nga ay ilalagay natin yung papel nung inclusion nung lahat-lahat. Pero more or less kasama dun yung breakfast, lunch, and dinner, yung use ng amenities, and then yung alak. So, andito na tayo ngayon sa Old Town and videohan natin. Okay, so bigyan natin kayo ng short trivia about dito sa
Old Town Roads. So this is a UNESCO World Heritage Site and one of the best preserved medieval towns in Europe. So it was inhabited since around 4000 BC. The city of Rhodes flourished in the antiquity as a major maritime and cultural center. Actually, alam nyo, kung hindi nyo pa napapanood yung Prague tsaka yung Austria natin, yung old town nila guys, modernized na. Not unlike this one. As in talagang, alam mo, parang kang pumasok sa Berbanya. Yung ganong level, yung papasok ka talaga sa sa pinakalumang city talaga, yung pinakaunang town on where yung may mga tulay, yung may mga harang, yung parang may mga kawan-kawan pa talaga. So nakita nyo naman sa montage natin. Then if may makita pa tayo along sa pagpasok, ipapakita ko rin sa inyo. Welcome to Morocco guys. Charot. Dito tayo sa Old Town sa pinakaloob. And grabe. Ang galing no? Preserve na preserve nila. Sana yung sa atin din naging ganito no? Para napapakinabangan natin. Mas maganda sana kung kasi may mga modernized naman. Ito isang bahay dito sa likuran natin. Ayan. Medyo modernized na yung bahay. Ba't ko pala inikot yung camera? Pwede ko naman palang baliktarin. Ayan. So, as in, para pala talaga siyang ginagamit pa rin siya as houses. So yun lang. Kasi yung dito, Diana, labas na. Oo. So, balik tayo doon sa may akyatan. Bakit ito pa doon? Okay, sige. Tingnan natin. Tingnan na lang din natin, guys. Para wala tayong ma-miss out. Pero pa rin siya, no? Tinitirhan pa rin ng halos karamihan. Malaki kasi. Galing, no? Bango. May jasmine siya, guys. Stick. So, nung dinare-diretso namin siya, guys, na siya? Parang restaurant areas na siya. And, Morocco type, no? Pagdating mo sa dulo. Yeah. Ito, oo. Na-invade din kasi ito ng Turkey, guys, tong roads. Kasi actually, guys, medyo malayo siya sa Athens, pero mas malapit siya sa Turkey. Sobrang lapit niya guys. As in, parang kabilang island na lang, Turkey na. So, punta pa tayo dun sa dulo. And then, balikan ko kayo. Halos nalibot na rin naman natin lahat siya. Pabalik na lang tayo doon sa kabilang side. Then pabalik tayo sa pinagparkingan natin. Yun nga lang kasi sarado ngayon simbahan. Kasi nga, day off daw si Papa Jesus. Kasi yun ang problema sa Europe guys. Actually, hindi lang naman dito. Actually, mostly sa lahat ng Europe. Except sa Austria. Hindi ko lang nakita na bukas ang simbahan nila for free ha. Kahit sa Italy? Sa Italy, sarado din. Sa Italy medyo bukas yung iba pero mas madami yung close. Ewan ko bakit ganun. Siguro talagang oras-oras lang yung nila. Yung open ng simbahan. Sinatay natin si RM. Namimili na siya ng kanyang mga magnet. Knights of Hospitalia pala. So, ayun. Mamaya, tingnan natin kung saan pa tayo mapapadpad.
So yung nakita nyo guys dito sa likod natin, yun ang the Palace of the Grand Master of the Knights of Rhodes, also known as the Castello. It's a medieval castle in the city of Rhodes, on the island of Rhodes in Greece. It is one of the few example of Gothic architecture in Greece. So ayun guys, kasi ang correction lang pala dun sa statement natin kanina, so ang nakasakop pala dito sa kanila ay ang mga crusades nung unang panahon. So, na-inspire din sila. Ang tagal din pala nilang sakop ng mga knights. So, halos lahat ng mga nasa palibot nitong old town nila, puro mga simbahan. So, ayun guys, parang hindi natin siya papasukin kasi medyo pricey siya. Like, 20 pounds. And, we're not really into, alam nyo naman, matagal na natin yung ginagawa na kapag mga palasyo and everything, hindi natin pinapasok kasi hindi tayo fan talaga. So yun guys, maglilibot muna tayo sa iba, and if ever man na gusto nyo siyang pasukin and nagkaroon kayo ng idea kung ano itsura sa loob, let me know para naman alam namin. Okay? Nakalabas na tayo ng Old Town and nakaihi na rin kami. And now, papunta na tayo dito sa ruins na lang naman siya ng Colossus. So, So, naitayo o tumaob? So, tinaob ng earthquake yung Colossus. Lalagyan natin yung picture dito. No itsura ng Colossus before. Na dito na-inspire yung sa Statue of Liberty ng US. Pero na, wala na. Kasi nga, tumaob na siya nung 224 BC dahil sa earthquake. Ayan. So, itong vibes na binibigay nitong kabilang side na to, more of Montenegro. Ganong vibes yung binibigay niya. Kasi, para siyang Budva. Kung makikita nyo o yung Kotor, kung makikita nyo yung vlog natin doon, balikan nyo, ma-appreciate nyo siya. Kasi ganun-ganun yung itsura. Papakita ko lang sa inyo din, mamaya tuturo ko sa inyo kung ano yung endpoint na dating tinatayuan ng Colossus. Ayan guys, katulad ng sinasabi ko sa inyo, eto na tayo sa mismong ruin nung pinagdikitan nung paanong sa Colossus. Yung picture, if hindi nyo pa rin maano, ilalagay natin dito. Magre-reflect yan now. Then dito nakapatong yung paa before. Then ngayon pinagtatalunan naming tatlo kung nasaan yung karugtong. Kasi ang ina-expect namin, ito, yung itong dikit na yan. Yan. So, 30 meters yung height niya. Sinasabi ko, parang sobrang laki naman ng buka ng paa. Kung sakali man siya, parang sobrang laki for 30 meters. So, ayun yung picture. Pakita mo, Diana. Ayan, ganyan siya guys. So, yun na pala yun. yan. Ayan yun sa dulo. Oh, hindi siya ganun kabuka. 'Di ba? Kasi ang pangit naman, para siya nakahakbang na sakang. Anyway, kung paano man siya nangyari, Wonders of the ancient world. It will be your wonder. It will be your wonder. I'll let you wonder guys kung paano nangyari yun. Kasi sa picture maliit lang eh. Or talagang malaki lang ang tao noon, no? Anyhow, pagtas ito, papunta na tayo, pabalik na tayo sa may Lindos dahil doon naman tayo sa Acropolis pupunta. I'm not sure if magiging new vlog siya
Or I think yes, para karugtong na nun yung activity natin ng gabi doon sa mismong hotel. And then tomorrow, itutour natin yung pinaka-hotel kasi doon lang naman tayo magstay na. Okay? Kakatapos lang natin kumain dun sa kinainan natin. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero masarap siya guys ha. Actually, busog pa rin naman talaga kami. Pinilit lang namin kumain kasi nga gusto lang namin matry yung food nila talaga dito sa Greece. Kasi katulad ng sabi ko sa inyo, since all-inclusive tayo dun sa hotel, libre yung breakfast, lunch, and dinner, and drinks namin, drinks all you can. So, talagang nung lumabas kami ngayon, we make sure na makakain kami kasi for tomorrow and then for the next 2 days, lahat ng activity natin, iikot na lang doon sa pinaka-hotel. So, siguro after nito, nung tour natin nito, ikakat ko na siya. Then, yung evening, hindi ko na i-video kasi for tomorrow naman and then for the next day pa, yun lang yung magiging content natin. Hindi rin naman ako nag-expect ng madaming vlog from this area kasi nga itong roads lang talaga yung pipicturean natin. So, nagpipicture lang sila dito. Nandito tayo sa may Our Lady of Mercy. Ito na lang yung naiwan dun sa Our Lady of Mercy. Ruins na lang to guys, ng church. Nakita nyo yun sa montage prior tayo mag-start magsalita. Picture lang si RM dun sa dulo. Andito lang tayo sa lilim kasi mainit. After nito, pupunta tayo ng Acropolis. Then, dun tayo mag-aantay ng sunset. But, let's see. Hopefully, maibang vlog na natin siya kasi anong oras na rin, and I feel like medyo mahaba na siya sa 15 minutes. So, babalitaan ko kayo if ano pa yung mangyayari sa atin, and if ikakat ko na, magpapaalam naman ako ng maayos. Hi guys! Nandito tayo sa ating next stop but hindi ko na dito idudugtong sa vlog na to dahil for sure ay aabutin tayo ng medyo mahaba-haba dito sa area na to. So kung nagustuhan niyo yung paglibot natin guys sa Rhodes or sa Rhodos Old Town, do not forget guys na i-comment sa baba kung ano yung pinaka nagustuhan nyo and panoorin nyo yung next vlog natin kapag na-edit ko na siya. So maraming salamat and see you again sa ating next Greece vlog. Bye-bye!